You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Praise God. So sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral dito po sa aklat ng gawa. Ito po ay napaka-importante. Sabi natin, truth matters. We are to share the truth because it will change the world. Ang totoo niyan po, ang ating panawagan sa Diyos, hindi lang tayo para magkaroon ng, to create or to make a difference in this world. Our calling is to really bring change to this world. Yung po bang tawag lang, we have to turn this world right side up. Kung paano pong sinira ho ng kasamaan o ng kasalanan, yung pong imahe ng Diyos. God wants us to make disciples of all nations para ho maibalik ho ulit sila sa totoong disenyo nila. Bawat tayong lahat, na ibalik tayo sa disenyo ho natin talaga that we were made in the image and we were created in the image of our Lord Jesus Christ. Ngayon naman po ang ating titingnan ay ito, yung the true bottom line sa buhay. Actually, discussing this bottom line, ako po bilang isang accountant, yung bottom line na yun is always crucial among the companies, crucial sa buhay ng tao, kasi it reflects how good you are in your business. It reflects how good you are in everything that you are doing. Kaya yun po ang measure. Kaya po itong bottom line na ito is something sensitive to those who do not know yet the grace of God, but it's something exciting for those who understood the unmerited favor of the Lord. Kaya ito pong pag-aaral natin napaka-importante. Alam niyo kung bakit po? Itong bottom line na ito, somehow ay nagiging parameter o parang batayan ng pagdidesisyon ng mga tao. Naalala ko may kwento po, may isang batang lalaki na nanligaw po siya sa isang anak ng mayamang lalaki. Nanligaw po siya. At alam niyo po ba, sabi ng babae, "Oy, pwede ba, tigil-tigilan mo ako ha? Yung sweldo mo, pantay lang sa gastusin kong personal." Hindi ha? Sobrang yabang. Sabi niya, "Pwede ba, kung manliligaw ka, humanap ka ng katapat mo, yung pareho lang kayong mahirap." Type niyo bang pakinggan yung mga ganong salita? So sa madaling salita, saktan siyempre si lalaki dahil binasted siya. Tapos ito na, nagtyaga dahil sa pangyayaring yaon. Isang araw, nagkita po sila sa isang mall after 10 years. Tagal na, no? Nagkita sila after 10 years. At sabi ng babae, "Uy, kumusta ka na?" Sabi niya, "Naalala mo ako, di ba?" Sabi, siyempre, ang babaeng kanyang iniirog, di ba? Sabi niya, "Alam mo ba, may asawa na ako. At ang sweldo niya, $15,700. Sa mga dalit salita, mga 800,000 pesos. Dami! Buwan-buwan! Ganun ang sweldo, ha? Hindi taon, buwan-buwan. Ano, kaya mo bang tapatan yan?" Grabe yung babaeng, yabang talaga. Sa lalaki, siyempre, yung mga masasakit na salita na yun, sa isang gagaling sa babaeng iniirog niya. Ibang klase ito, masakit. Hindi pa nagtatagal, dumating na yung asawa. Hindi pa sila nagkakahiwalay, dumating yung asawa. Pagdating ng asawa, nakita niya yung kausap. Sabi niya, "Oh sir, good afternoon sir." Sabi ng babae, "Ano yan?" Sabi niya, "Nakausap niyo po pala asawa ko. Sir, ako si Mr. Good afternoon, Mr. Carter, sir. Mr. Carter. Oh, yan. Good afternoon. Sir, asawa ko po. Sweetheart, boss ko. Yung ginagawa kong project na 100 million worth, kanya yon, $100 million worth. Kanya yon." And sabi niya, paano Mr. Carter? Kailangan ko nang umalis kasi marami pa akong mga gagawin. Sige, pasensya na. So habang lumalayo yung lalaki, nakatitig yung dalawa. At sabing ganun, sabi ng babae, "Boss mo siya?" "Oo, alam mo, napakamapagkumbaba niyan. Pero ang sipag niyan, ang tali-talino niyan. Pero alam mo ba, alam bang kwento niyan? Kawawa yan, malungkot yan eh. Kasi nanligaw yan ng isang babae." Binasted siya dahil mahirap siya. Dahil magaling siya, nagtyaga. Yun, kumikita ng milyon-milyon. Ngayon sabi niya, buwan-buwan. Sabi niya gano'n. Kanya lang, dahil sa sobrang sakit ng kanyang naranasan, hindi na siya nag-asawa. Sabi niya, sayang ang palad sana ng babae kung pinakasalan siya, no? So hindi na po siya umimik.
Alam nyo, nakakatawa po yung kwento, pero alam nyo bang totoo sa maraming pagkatao yan na minsan ang ating batayan lagi yung bottom line eh. Magkano ba meron ka? Bakit ba kita pakakasalan? Pero nyo, itong babae na to, very frustrated kasi hindi niya, na-miss niya yung opportunity. Pero itong lalaki naman, yung bottom line din, para naman sana mawin niya ulit yung babae, naging din siya malungkot. He remained unmarried. Alam niyo po ba, minsan, nakakalimutan din yung bottom line. Minsan, hindi tama eh. So we need to have a true bottom line. At alam niyo po sa Bible, maging sa Bible, yung money, yung pera na yan, ay sukatan din kung talagang sino ang sinasamba natin. Alam niyo ba yon? Kaya bottom line din yan kahit sa Kristyanismo. Kasi tingnan niyo ang sabi ng Bible. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Sabi ng Panginoon Diyos, sa buhay natin, ang laging choices natin whenever we make decisions, is this for the kingdom of God or is this for my personal kingdom? Is this for me to earn much or is this for me to advance the purposes of God in my life? So para may choice tayong lagi, kaya nga, minsan pa nag-apply ka, ba't ka kumuha ng kurso na yan? Malaki kita dyan eh, kasi yan ang in-demand ngayon. Hindi yun, kasi dyan ang kaloob ko. Dyan ako magiging contribution sa ibang tao. Kaya nga po, the greatest challenge for us, in order for us to really advance that kingdom and to really see that our bottom line is about God. Listen to this. Be big for God. Be big. Allow God to be big in our lives. Paano? Paano yan nangyayari? Kaya ito po ang ating pong topic ngayong hapon. Be inexplicably generous. Be inexplicably generous. Bakit po? Tingnan niyo po, ang description po ng mundo sa mga mananampalataya, nung unang nilang nakita itong mga Christians, remember, when they were persecuted, they reported this to their brethren, and they began to pray. And it's amazing, they continued to serve the Lord. Bakit po? Kasi itong mga Christians na ito, hindi sila kapareho nung sinasabi ni Satan. Will Job, like sabi kay Job, kay God, will Job serve you for nothing? Kasi ang tingin mo ng Diablo, ang mga tao, sumasamba lang yan sa Diyos kasi may pakinabang sila sa Diyos eh. Sasamba lang sa Diyos kasi binibless sila ng Diyos. Pero ang hindi naintindihan ni Job, ang hindi naintindihan ni Satan, the Christians will worship God, not because of what they can get from God. They worship God because of who God is. Because He deserves to be worshipped. He deserves to be honored. Hindi dahil sa anong pakinabang nila. Kaya, sabi, itong mga mananampalatayang ito, nakakagulat. Tingnan niyo po, sa mata ng mga, parang may kakaiba, sabi gano'n. And the congregation of those who believe were of one heart, one soul, not one of them claimed that anything belonging to him was his own. But all things were common property to them. Ngayon, kung tatanong tayo ng isang verse, itong sabi niya, for there was not a needy person among them, for all who were owners of land or houses would sell them and bring the proceeds of the sales. Ano yan? Tapos sabi gano'n, and lay them at the apostles' feet, and they would be distributed to each as any had need. Ano ba to? Mga baliw ba to? Hindi ba na pinaghirapan yung kanilang mga pera? Hindi ba na pinaghirapan ang kanilang mga lupain at mga ari-arian na para ibenta at ipamigay lamang? Ano yan? Wala ba silang kinakatakutang kinabukasan? Hindi ba sila nagwo-worry na wala silang kakainin sa kinabukasan? Wala ba silang mga anak para alagaan? Napansin niyo po ba ito? Kaya, sa mata ng mundo, this is inexplicably generous. Mga hindi ko maintindihan ito. Hindi ito makatwiran, hindi ito makabuluhan, hindi ito, sa utak, baliw yan. Naintindihan po? Buti sana kung sila lang, pati yung mga Kristyang nauna, nung Acts 2, naalala nyo, ganyan ang ginawa nila. And all those who had believed were together and had all things in common. At tuloy pa natin, and they began selling their property and possession and were sharing them with all, as anyone might have need. Paano nila nagawa yan? Pag-isipan niyo. Paano nila nagawa? Tayo nga, kung tayo lang ang isip natin, pinaghirapan ko ito. Pinag-ipunan ko ito. Tapos ibibigay ko lang to para sa katabi ko. Tingnan mo ang ginagawa niya. Natutulog. Di ba? Parang ba't ko naman pag-aksayan yung mga bagay na yan? Kaya ito po ang challenge. Meron silang prinsipyo sa pamumuhay nila bilang mga mananampalataya. Huwag niyong kalimutan itong prinsipyo na ito. If you want to be inexplicably
generous in the eyes of people. Let this be our principle. Let your cash be Christ's. Okay po? Now, gamitin natin ang word na cash. If you want to be big, as in allowing God to be big in our lives, that people would see how big our God is, be inexplicably generous. Let your cash be Christ. So word cash. Ito po yung apat na salita. Okay? Cash. Okay? So sabihin nyo kasabayin nyo sa akin para hindi natin makalimutan. Para kung makaalis man tayo sa lugar nito, every time we see our cash, we remember this. Okay po? Okay, cash. Christ, attitude, systematic, and honest. Remember these 4 words. Christ, attitude, systematic, and honest. Okay po? Now, bakit Christ? So let's start with Christ. Tingnan po ninyo. And the congregation of those who believe were one heart and soul, and not one of them claimed that anything belonging to him was his own. Pag-isipan niyong mabuti. Ilan sila ito? Naalala nyo, in Acts chapter 2, there were about 120. And upon receiving the Holy Spirit, and when Peter began to preach, how many people were added? 3,000 were added. So ilan na sila? 3,120. Now, hindi binigay yung mga bilang because every day, the Lord would add to their numbers. Naalala ninyo? Every day. So hindi natin alam kung ilan yon. But, after healing the lame man, pagkatapos yan, silver and gold have I none, but such that I have, I give ID in the name of Jesus, rise up and walk. So when Peter began to preach, how many were added? Ilan ang nagdagdag? 5,000 what? Were added. So kung dyan lang sa mga bilang na binigay, mga 8,000 na sila, tama ba? At lalaki lang ang binibilang. Napansin niyo ba yun? 5,000 men. Hindi binibilang, kasi mga babae hindi binibilang masyado. Kaya nga, pag 5,000, he fed the 5,000 men, ang binibilang lang lalaki. So can you imagine, sabihin na natin 50-50 na lang. 5,000 men, or 8,000 men, 8,000 women, 16,000 na yan. Yung 120, yung mga inad pa. Mga children pa. So more or less, there are about 25,000 to 30,000. Wow! Ang dami! And they are with one heart and soul. Tayo, ilan lang tayo? 8,000. Hindi pa nga tayo magkakaisa ng isip. Habang nagtuturo ako sa Acts, ang utak ng iba wala sa Acts. Di ba? Sa totoo lang, para silang na-Acts. At tinan nyo. Di ba? Parang tinamaan sa dalawang mata eh. Wala yung isip nila. Yung iba nga, habang nakikinig, iniisip na, saan tayo kakain mamaya? Kung ano-ano na pinapasok, walang, hindi one mind, hindi one soul. Dito pa lang yun. Naalala ko nung first time ko sa Amerika, nagpunta kami sa isang Chinatown. Nag-joke yung aming kasamang Pilipino. Sabi niya, alam mo, dito sa Amerika, pag nakakita ka ng 10 Chinese family, makakita ka ng Chinatown. Pag nakakita ka ng 10 Korean families, makakita ka ng Korean town. Paano pag Pilipino? 10 barangays. Sabi pa naman, bakit naman? May barangay ng Ilocano, may barangay ng Kapampangan, doon palang himala na yun para magkaisa. Pero ang tanong, kaya itong mga ito, bakit sila nagkakaisa? That they're willing to give everything, and since they sense the need of other person as their personal need, as if they're thinking other person's victory as their victory. Bakit sila ganoon? There is a binding factor for these people. Remember in one of the preaching, He is the cornerstone. You see, Jesus Christ is the cornerstone that puts them together. It is a cornerstone that holds them together. It was Jesus Christ who put all these people with one heart, with one mission. When they were filled with the Holy Spirit, they have only one heart. We are to be witnesses for Jesus, and we are to help one another because we are one body in Christ. Yun ang sinasabi ni Lord. Because they understood Jesus Christ. They learned about Jesus, not intellectually, but experientially, that Jesus is indeed the grace and truth. And sabi nga dito, for the law was given through Moses, grace and truth were realized through whom? Through Jesus Christ. Bakit po importante yan? Kasi this grace somehow keeps on reminding them. Lagi silang pinapaalalahanan. Everything you have in life, everything that you're enjoying in life, it's not something because you deserve it. It is unfair. This is based on the favor of God. You don't deserve it. You didn't do anything about it. It was a gift from God.
Most especially, understanding your salvation. Sabi niya, regalo yan ng Diyos. Now, tingnan niyo po. Sabi sa Acts, and with great power, the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all. Anong explanation? Abundant grace was upon them all. Alam niyo po bang napaka-importante? Ganito yan. For example, ako, every time I'm being asked to preach during the morning services, o kaya yung 2 earlier services, I know that it was very challenging to me. Sobrang hirap sa akin. Alam niyo bakit? One, I had to wake up early. Tama ba? Kung kagabi pa ako nagsalita, tapos dinagdagan ng 2. Pangalawa, it was in English. All of those services were in English. At hindi ako nag-iisip sa English. Nag-iisip ako sa Tagalog. So pag nagsalta ako ng English, tinatranslate ko yun sa utak ko. Naintindihan nyo? But when I do that, I all the more experience the grace of God. What makes me excited is this, I'm seeing exactly how God was working dahil alam ko yung weaknesses ko. Kunyari kayo, inaantok. And as you allow God to speak to your heart, abundant grace is experienced. Kasi nakita mo, it's not about my strength anymore. It's now about the strength that God gives me in order for me to understand His Word. Okay ba tayo dyan? Kasi sabi ni Paul, kaya nga pinagmamalaki ko ang aking kahinaan. Sabi ni Paul. Kasi lalo ko nakikita ang grasya ng Diyos. My grace is sufficient. Nakuha ninyo? Tingnan nyo, kung ikaw ay matalino, ikaw ay magaling, at marami kang pera, you don't see much of God's grace. But if you know na hindi ka naman magaling, hindi ka naman matalino, hindi ka naman... Pero meron ka. May biyaya ang Diyos sa'yo. Di ba sabi, wow, salamat Panginoon Diyos. Biruin mo, binigyan mo kami ng ganito. Wala naman kaming kakayanan. Yun ang abundant grace. So all the more they give to God, all the more they experience the grace. Kasi habang nawawalan sila, habang nakikita nila yung paraan ng Diyos, how to provide. Okay ba yan? Nagkakaintindihan tayo? Kaya minsan wag kayo mag-alala kung feeling nyo parang mahina kayo, hindi kayo magaling. Trust me, alam nyo po ba, nung elementary ako at high school, hindi ako nag-o-honor, wala akong kaalam-alam. Bobits ako eh. Totoo, kaya nga Bobong ang pangalan ko eh. Palayo ko, Bobong. Bobong saking. O, linaw-linaw. Sa lahat ng saking, ikaw ang bobo. Parang ganyan eh. Pero alam nyo, ang bait ng Diyos eh. Nung nakilala ko siya, sabi ko, Lord, gusto ko po mag-aral para sa inyo. Gusto ko po kayong luwalhatiin. Kaya alam niyo, para magbasa lang ako ng English, lumuluhod ako para lang maintindihan ko. Because I can experience the grace of God. And you know what happened? I graduated with honor. Oh, sosyal ah! Kaya wag mong isipin, hindi ako matalino. May Diyos na matalino. He can give you wisdom. Nagkakaintindihan po? Kahit nakagraduate ako honor, hindi pa rin ako magaling. Alam ko yun. Pero sa biyaya ng Diyos, biruin nyo, nakikinig pa kayo sa tricycle driver ngayon? Dati naman akong tricycle driver eh. Hello? All by the grace of God. Bakit ko kailangan diinan to sa inyo? Now, pakinggan ninyo. Itong mga mananampalatayang ito, naintindihan nila yung biyaya ng Diyos. Kasi yung unang preaching pa lang, sa Acts chapter 2, ano sabi niya? Kayo nagpapako sa Diyos, kay Kristo sa krus. Kayo, naalala ninyo, kayo nagpapako. Eh sabi niya, pinili niyo yan. But, sabi niya ng matao, paano gagawin namin? Magsisi kayo, sabi ni Pedro. Magsisi kayo kasi tinuring yung sinungaling si Jesus. At ganyan din yung mensahe sa Acts chapter 3. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified His servant Jesus, the one whom you have, look at this, delivered and disowned in the presence of Pilate when he had decided to release Him. Nung pinapipili na kayo ni Pilato, anong ginawa niyo? Pinili niyo sino? Ano sabi niya? You disown the holy and righteous one and ask for a murderer to be granted to you. Sino pinili niyo? Yung mamamatay tao. Sabi niya, grabe kayo, ito na binigay ng Diyos yung kanyang banal at makatwirang anak. Pinili niyo pa rin itong mamamatay tao na to. And sabi ganun, at pinapatay ninyo, sabi niya, the Prince of Life, the one whom God raised from the dead, a fact, sabi niya, to which we are witnesses. Kami ang patotoo niyan. We saw Him rose from the dead.
Anong sinasabi niya? Sabi niya, nakita niyo itong tinanggihan niyo? Nakita niyo itong pinako na to? Sabi niya, nabuhay siya magmuli. Now, sabi niya, and now, brethren, I know that you acted in ignorance, just as your ruler did also. Hindi niyo kasi alam eh. Wala tayong alam. Tayo rin, in the modern times, we crucified Jesus Christ. We did not know this, but our sins, our living independently from the will of our Father, the will of God who created us. Because when He created us for His purpose. He created us for His glory, not for ourselves. Hindi para sa ating sarili. Pero anong ginawa natin? Nabuhay tayo ng ating sarili. Wala tayong pakialam sa kalooban ng Diyos. Kaya anong sabi ng Father? Yan ay kasalanan. Ng sentro mo, sarili mo lang. Nakuha ninyo? Kasi sabi ng Panginoon, pero kahit naging ignorant kayo sa palatuntunan ko, I still gave my Son to you to die for you. Kaya tingnan niya, sabi niya, kaya therefore repent and return so that your sin may be wiped away. Ano sinasabi niya? Bakit niyo pinapako si Jesus? Kasi hindi kayo naniniwala sa Kanya. Anong sinasabi niyo? Kung hindi kayo naniniwala sa isang tao, ano ibig sabihin nun? Hindi totoo. Kung hindi totoo, ano ibig sabihin yan? Sinungaling! Di ba? Tama? So, if you did not listen to Jesus, you did not accept Him, parang sinasabi mo, sinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Hindi ako naniniwala sa mga pangako mo. Sinungaling ka. Kasabi ni Peter, magsisi na kayo. Paltan nyo yung kaisipan ninyo. Kung ang isip nyo si Jesus, si sinungaling, kaya hindi kayo naniniwala sa Kanya, hindi kayo nakikinig sa Kanya, kaya hindi nyo siniseryoso ang Kanyang salita, then nagsasabi nyo, sinungaling siya. Now, you better repent. Ibig sabihin, magbago yung kaisipan ninyo, dapat kilalanin nyo siyang Panginoong Diyos as He claims to be. Yun ang sinasabi niya. Yun ang totoong repentance. Kaya nga, narinig nyo na ito, binasa ko na ito noon, pero uulitin ko lang. Sabi niya, kailangan kang mamili. Either this man was and is the Son of God, or else, madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about this being great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Now, pag-isipan niyo pong mabuti. Kung halimbawa may kausap kayong kagalang-galang na tao, and he will give you $1 million. At sabi niya sa iyo, makinig kayo sa akin. How would you listen to him? Pag-isipan niyo mabuti, paano? Siguro, for sure, you will listen attentively for his instruction because you want to make sure to accept that $1 million. Tama ba? Tama ba? Siseryosohin ko to. Panalo to. Milyon! Sabi niya, but at any... nagsasalta na siya, 3 oras na. Matutulog ka? Hindi, milyon to, pare ko. Patay na akong patay. Talagang lahat yan, hawak ng milyon to, milyon. Pero ganito, isipin nyo, minsan, alam yung turing natin sa Panginoon Kristo, ordinaryo, hindi Diyos. Kaya nga tingnan ninyo, naalala nyo, kinento ko to sa inyo minsan. Minsan sabi ng Panginoon Diyos, when you celebrate your Sabbath, dedicate that day to me. Ang ibig sabihin ng dedicate, talagang para sa Diyos to. Solo niya to. Kanya to. Tama? So, alam niyo ba nagulat ako? Prior to the Sabbath day, sabi niya sa mga may asawa, bawal kayo mag-sex. Para pagdating ng Sabbath, malakas kayo, hindi kayo aantok-antok. Hindi ko kayo tinuturing, hindi natutulog, hindi kayo. Yung sinabi ni Lord. Ngayon ito ang ibig sabihin. You need to be prepared in celebrating that day because that day is dedicated to me. Alam niyo ako, pag Monday, yun ang Sabbath ko noon eh. Pero yun talaga, pang-asawa lang. Everything that I do, mamamalengke, magluluto. Minsan, lahat pansarili, manonood ng TV, para sa akin. Hindi talaga para sa Diyos. Kaya nung nabasa ko yun noon, iyak ako eh. Humingi ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin po ninyo ako. Na sa halip na para sa inyo, hindi ko pa ginugol. Ngayon tayo po, minsan linggo na lang nga yung ating panahon para sa Diyos. 1 oras at kalahati nga lang. Kaya dahil nag-atin kayo sa akin, 2 oras. Kasi lagpas-lagpas ako magturo. Pero yun na lang, dedicated to God, 2 hours na lang.
Hindi pa natin tinodo kay God. Minsan, dedicated kay God, pero nakikipag-Facebook tayo. Siyempre, hindi kayo. Yung ibang service. Facebook, nagte-text. Minsan, para sarili pa rin yung iniisip. Ay, hindi si pastor. Tulog na lang tayo. Hindi pa rin iniisip talaga yung Lord, para sa iyo to eh. Kahit sino pang tumayo dyan, Lord, pakikinggan ko kasi para sa iyo to. I did come here for you. I'm dedicating this day to you. Kaya yung utak mo, one heart, one mind, si Jesus yung sentro. Okay pa ba tayo dyan? Hello? Now, kaya itong mga taong to, when they repented, they really put Jesus at the center of their lives. Kaya tuloy, pare-pare yung puso nila. O, nandito tayo para kay Jesus. Nandito tayo para kay Jesus. So yung puso mo ngayon, one heart, one soul. Wala akong ibang dahilan ba't ako nandito. I want just to worship Jesus. Okay po? Now, tingnan niyo po. Ngayon, sabi ni Jesus, if you call me Lord, you now have a new identity. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya sabi ng Panginoon, therefore that you understood the mercies that you have received from the Lord, offer your bodies as living sacrifice. Now, listen to this. At sabi niya, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Itong mga Hudyo na ito, Hudyo at mga Grego, nag-aaway sila. Sabi ganoon, ganito dapat ang pagkain, ganito dapat ang panahon magsamba, ganito dapat tayo mag-festival, hindi, ganito dapat ang damit natin. Sabi ni Paul, hindi ganyan. We now belong to God. Wala nang Greek, wala nang Jew. We are all one part of the body of Christ. If you want to know the will of God, sabi niya, do not conform into the standard of this world, but be transformed with the renewing of your mind. Anong ibig sabihin yan? Pinakita ni Paul, sabi niya, for through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think, renewing of your mind, not to think, renewing of your mind, more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. Now, dito nyo maintindihan, why are they willing to sell everything? Because when they think before, they only think of themselves. I am the center of the universe. My children will serve me. My spouse will serve me. All the people should serve me. My boss should give me the salary that I wanted because he has to serve me. He has to give me all the breaks I need because he has to serve me. That's how the world thinks. Laging ang kaharian nilang iniisip nila. But now that you belong to Jesus, you transform your mind. You are not the center. Jesus is. You are not to be served. Jesus is, because every member of the body belongs to each one. And sabi niya ganoon, just as we have many members in one body, all the members do not have the same function. So we, who are many, are one body in Christ and individually members one of another. Amazing! Ano sabi ng Lord? If you work, you're not thinking about yourself. You're thinking that you are just part of the body. Kaya pag tinignan mo itong church na ito ngayon, listen to this. Everyone is part. Yan, atay. Yan, bato. Di ba? Yan, kamay. Yan, bibig. Yan, mata. Lahat ngayon bilang parts. So everyone is getting involved. And in the body, listen to this. Ang sinasabi ng Diyos from now on, His pain is your pain because you are in one body. His need is also your need. That's why you are thinking of how to provide such need. Because you're just one body. Napansin niyo po ba yun? Kaya hindi totoo yung sabi niya, Christian ako, basta ako kay God lang. Wala akong pakialam sa iba. Ha? Mali ka. May kabahagi ka lang ng katawan, hindi ka ang sentro. You're part of the body. Kaya yung mga Christians that they do not really care for the rest of the body, or the rest of the members of the body of Christ, hindi mo naintindihan the grace that is at work. Kaya po, kapag kunyari, dito, laki, hindi mo alam paano mo express yung katawan mo, paano yung part mo, o yung function mo, di pumasok ka muna sa D group. Oh na, pastor, naintindihan ko na. Nagpa-sign up na nga ako eh. Walang tumawag. Okay, walang tumawag.
Sabihin na natin, irresponsible sila. But does it mean that because they are irresponsible, you should also be irresponsible? No, be responsible. Di ikaw ang tumawag sa kanila. Kaya nung una ako dito sa CCF, wala naman akong mas kakilala eh. May nakakilala sa akin, pero hindi ko, nakilala ko na rin sila. Kaya lang, ang una kong tinanong, Lord, paano po ako makakabahagi sa katawan ninyo? Alam mo, sabi, pumunta talaga kay Pastor Peter. Sabi ko, Pastor Peter, gusto ko po maglingkod sa Diyos. Paano nga po ba? May D-group ka na ba? Wala pa po. So sabi niya, teka, hahanap tayo ng D-group mo. Hinahanap, kasi kailangan may D-group ka para may accountability. Dahil yan ang katawan. Kumbaga, kung sa katawan, itong cell na ito, para mabuo yung atay, may mga cell yan. Oh, be part of that. Okay? Sige po. Okay. Di hinahanap si Pastor Glenn. Hindi niya nahanap. Naku, salamat na lang sa Panginoon Diyos. Buti hindi niya nahanap. Ang nahanap niya si Pastor Erwin. Bakit? Kasi si Pastor Glenn, kung siya ang naging D-group leader ko, baka worship leader ako ngayon. Nagkataon, si Pastor Erwin. Si Pastor Erwin ang may hawak ng afternoon service noon sa St. Francis. At dahil doon ako, ang ganda. Kung kay Pastor Glenn, under obligation. Glenn obligation kasi yun. Si Pastor Erwin, Pastor Elevaso. So sabi niya, paano ko po magagamit yung giftings ko? Halika rito. Sabi niya, ano ka ba dati? Dati po ako nakakapag-preach. Tinanggal na po ako kasi masamang tao ako eh. No, okay, so sabi niya, halika, mag-preach ka. So I started preaching. I learned biblical foundation. I started attending those things kasi I'm part of the body. Hindi ako pwede magmalaki na, alam ko na yan. Hindi, I need to know. I need to learn. I need to submit. Because I'm part of the body. I'm not the center of the universe. Hindi ko magwapo ka, sentro ka na. Wala akong ibig sinabi. Hindi ko sinabi gwapo ako, ha? Parang ganun yun. Hindi ka na nga gwapo, tapos feeling centered ka pa? Ano ka kasi, swerte? No, ito, balik tayo. Now, okay. So every part of the body contributes. Kasi imagine mo, may nakita ka ba ng parte ng katawan na hindi nagko-contribute? Lahat yan magko-contribute. Ang nasa katawan na hindi nagko-contribute at sumisip-sip lamang ng bagay mula sa katawan, ang tawag dyan, parasite. Kuto. Bulate. Nang tanong yung sarili mo, bulate ka ba? Kuto ka ba? Sabi mo, hindi naman ako kumukuha ng dugo ng iba. Ano ka, dumi sa kuko? Di ba, nagkakuha ka pa rin ng space. Di ba? Dapat contribution ka. Hindi ka pambabigat. Pandagdag ka. Ganun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, kaya naman, these people are inexplicably generous because they're really giving 100 because they understood that the center is Jesus and everyone is important. Everyone is valuable to Jesus. Everyone is part of every person. Kapag sabi sa katabi mo, bahagi ka sa akin. No, kaya kung wala kang D-group, ito gawin mo. Tanungin yung katabi mo, hi. Hindi ka binabate, hi. Sabi niya, may D-group ka na ba? Sabi niya, meron na. Isama mo nga ako. Medyo malayo yung sa amin eh. O di hihanap mo ako sa malapit. Ikaw na gumawa ng paraan. Ngayon, pag sabi niya, ikaw, may D-group ka na ba? Wala pa. O, lika, tayong dalawa na lang. Mag-aral tayo ng GLC. Tapos punta tayo sa GLC, sabi natin, turuan mo nga kami, bigyan nyo ka, accountable kami. Kami nagtitipon-tipon na kami, nag-aaral kami sa GLC. O, punta ka sa opisina, sabi mo, tulungan mo nga ako, inaaral ko to, gusto nyo sumama? Pag-aaral nga natin sabay-sabay. Kasi, if there is a will, there is a car. Hindi, joke lang. There is a way. Amen? There's a way. Hindi totoo na, wala kang oras. Kalokohan yon. Ang walang oras, walang kagustuhan, walang will. Kasi if you don't like to do anything, you will always find 1,000 ways of excuses of not doing it. Nagkakaintindihan tayo. At hindi lang yan. Hindi lang tayo bahagi ng katawan, bahagi tayo ng isang pamilya. But as many as receive Him, to them He gave the right to become what? Children of God. Even to those who believe what? In His name. Kaya ang church family yan. Tinasabi niya, I want you to know how people who are members of God's family must live. Why? God's family is the church of the living God. Ito yung pamilya. Dito yung church na hindi na natin sinasamba ang tingin, ang mukha, hindi natin sinasamba ang damit, hindi tayo nagbumabatay sa ano suot niya para makabahagi natin. Hindi. Kahit ano pang itsura niya, kahit ano pang kalagayan niya sa buhay, ano pang estado niya sa economics, hindi issue yan. Bakit? Because we are now belonging to one family in Christ Jesus.
Ngayon, kung pamilya ito, listen to this. Kung ako yung tatay, nagbigay ako sa pangailangan ng aking anak, generosity ba yan? Hindi. Yan ay pagiging responsable. Kaya sa mata ng daigdig, they are generous. But in our eyes, in the eyes of God, it's just but normal. We are just responsible for our brethren because we are one family. Ngayon yung anak, tumulong sa magulang. Generosity ba yan? Hindi. Nagpapakita lang sila ng galang sa kanilang mga magulang. Kaya sinusuportahan lang kanilang mga magulang. Nakuha ninyo? Ngayon magkakapatid, pag nagtutulungan sila, generosity ba yan? Hindi. Sila po ay nagmamahalan lang sila bilang magkakapatid. It is but normal. Kaya sa mata ng mga dandaigdig, oh, grabe itong mga Christian, sobra sila mapagbigay. Hindi. Sa mata natin, hindi tayo ganon. We are just one family. We love and care for each other. Kaya sabi ng Bible, love each other like brothers and sisters and give other more honor than you want for yourself. Katingnan niya sabi ng Bible, kung meron kayong pagkakataon na tumulong kahit kanino, gawin mo. Pero lalong-lalo na sa kabahagi ng pamilya ng Diyos. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Kung hindi mo siya kadugo, sabi mo, kapamilya pala tayo. At sabi mo, hindi lang tayo magkapamilya, magkapuso pa. At magkapatiran. O, di ba? Nagkaintindihan? Kasi yun ang tawag natin. Ngayon, kung gusto mo pa lalong maintindihan at maranasan niya ng katotohanan, then join a real group. Hindi lang mag-attend ng Bible study, but to really give your life and say, hopefully, I would grow and know you more as other parts of the body, that we can be of service to the whole body of Jesus Christ. Kaya po, dahil dito, kung nalaman niyo si Jesus Christ, babaguhin niya pati ang ating attitude. Kasi tingnan niyo po, ang attitude nila, not one of them claimed that anything belonging to Him was His own. Bakit po importante yan? Kasi ang attitude ng mundo, when it comes to their properties, when it comes to their wealth, ganito. Panoorin niyo po si Bill Cosby. Bago siya nakulong, meron po siya mga commercial tulad nito. Panoorin po natin. After all, it's my money. Here's E.F. Hutton's annual report. Now, don't worry, I'm not going to read it cover to cover. I just want to point out one phrase that comes up time and time again. Serving the needs of the client. I challenge you to find a better investment firm. E.F. Hutton, because it's my money. Oh, ano pansin nyo? Sabi niya, alam niyo bakit ako ganito mag-invest sa pera ko? Because it's my money. It's my money. It's my money. Kasi pansin sa ang tao, ganito tingin niya, hoy, pinaghirapan ko to. Hoy, pinagtrabahuan ko to. It's my money. You want my money? Come, get it over my dead body. Because it's my money. Yan ang tingin ng tao eh. Pera ko to, sabi ng Lord, hindi na ganyan. Kasi ang totoo niyan, the moment we come to God, it's no longer our money. It's His. Everything is His. Kaya nga po, yung mga alagad ng Panginoon Jesucristo, sobrang pinaniniwalaan lang because every time they preach with such joy. You know, as in, and backed up by their life. Tingnan yung sabi nila. Sabi gano'n, no? Paroonin niyo po, sabi nito, tingnan nyo. Praising God and having favor with all the people and the Lord that's adding to their number day by day those who were being saved. Kasi I don't care how much, I don't care even if you say, I love Jesus so much. With tears, I love Jesus. I love the Lord. I love the body of Christ. Those are nonsense. Those are cheap words. Paano ko malalaman na totoo yan? Go to the bottom line. Handa mo bang magbuhos? Handa mo bang tulungan yung tao na yan? Kaya, Pastor, pag-pray mo ako, pag-pray kita, sige. Kahit may pera ka na, alam mo kailangan niya, it's my money. Kaya I just pray for you because it's my money. Kalokohan yun. That's the bottom line. Nagkakaintindihan. Huwag lang salita. Kaya mga anak, huwag sabihin sa daddy nyo, Daddy, I love you, Daddy. Hoy, tipirin mo yung perang binigay sa'yo. Mag-aral ka mabuti. Kasi pinagpapaguran ng mga magulang mo dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Mahal mo rin ba sila? Binigay niya na ito sa akin. It's not my money. Ano ka ba? Hindi yan iyo kay Lord. Kaya binigay yan sa'yo para mag-aral ka. Gamitin mo sa pag-aaral. Huwag sa computer games. Because that's not your money. It belongs to God.
Kaya alam niyo po, nakakagulat, yung mga Christians noon, sobrang tinitingal at pinakikinggan. Nagkataon po, meron pong kwento si Timothy Keller, nangyari po noong AD 252. Noong sa panahon po na City of Carthage, nagkaroon po ng matinding epidemya sa lugar na iyon na kung saan naging contaminating po at saka contagious yung sakit. Kaya yung mga malalakas at mayayaman, nag-alisan po sa lugar. Pero yung isang Christian leader, si Cyprian, bigla niya pong tinipon ang mga mananampalataya at sabi niya ganoon, kung gagawin natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, na bagamat siya'y mayaman, naging mahirap para tayo yumaman, habing ganon, dapat gawin din natin yun na tayo tumulong sa ating bayan at maging personal o pinansyal o maging sa pangangalaga o magiging pagbigay ng aliw at tulong sa mga tao. Gawin natin. Kahit kaaway natin, kahit kagalit natin, kahit kamag-anak natin, kahit hindi sila Christian, tulungan natin sila. Which they did. Alam niyo kung ano nangyari? Yung mga tao, lalo pong naniwala kay Jesus Christ. Kaya po yung Carthage noon, naging Christian na lugar. At hindi lang yan, meron pong isang emperor na ang pangalan niya po ay Julian the Apostate. Kilala po siyang Flavius Claudius Julianus. Narinig niyo na po ba yung emperor na yun? Ito po nung panahon niya, he wants to bring revival to the pagan religion. Kanya lang, hindi siya nananalo kasi yung Christian patuloy na nag-a-advance. Sabi niya, anong problema ng mga ito? Kinausap yung kaibigan niya, bakit yung mga Christians patuloy na lumalaganap? Halos sakupin niya ng buong Romano. Ano nangyari? Bakit ganyan? Alam mo sagot? Sumagot yung kaibigan niya sa sulat. Itong sabi, at kinote po ni Timothy Keller, their success lies in the charity to all. They take care of not only their own poor, but ours as well. Kakaiba sila. Bakit? Why are they willing to let go? Because this is not my money. This is for the money of God. So this should be used for the advancement of kingdom. Nagkakaintindihan? Kaya maging si David, alam niya ito. Nung tumulong siya para maghanda ng yaman para po sa pagtayo ng templo, para tulungan si Solomon, ano sabi niya sa panalangin niya? Who am I and who are my people that we should be able to offer as generously as this? For all things come from you, and from your hand we have given you. Alam niyo po ba, kung bakit tayo mayaman? Bakit tayo mayaman na handang magbigay? Hindi dahil marami tayong pera. Mayaman tayo kasi we're willing to let go. Now, pakinggan niyo po mabuti ito. Kasi lahat ng pananampalataya sa mundo, it's a moral effort. Kailangan mong pagtrabahuhan para maligtas ka. Nagkakaintindihan tayo. Pero ang Kristyanismo, sabi ni Jesus, hindi ko siya, gayahin mo ako para tanggapin ka ng tatay ko. Hindi. I live a perfect life, I died a perfect death, and I rose again from that death so that my righteousness be yours. Hindi mo pinaghirapan. Now, if you know that I am your treasure, that I am the only one that you need in your life to be accepted by my Father as He accepts me, and loved by my Father as He loved me, that you may have such assurance that you are accepted by God and will be taken care of by God. Ano yan? Alam mo, Lord, walang effort sa akin. It's all yours. At dahil dito, I'm willing to let go. Natingnan niyo po si Martin Luther. Every time he wakes up, when he prays to the Lord, this is what he says. What he tells to the Lord. Lord, ikaw ang kabutihan ko at ako ang parusa sa iyo. Kaya ka napako sa krus dahil sa akin. Kinuha mo ang lahat na dapat para sa akin at maging kung sino ako noon para matanggap ko ang lahat ng karapat dapat sa iyo at kung sino ka. Napansin niyo po ba yan? At ito sabi niya, mayaman ako, inampun mo ako sa pamilya ng Diyos. Wabing ganon, hindi na mawawala ang aking mana. Magliliwanag ako na parang bituin sa kaharian mo, aking Ama. Yan ang sasabi niya tuwing umaga. Ang sabi niya ganoon, at maging ngayon ang iyong banal na kapangyarihan, ang iyong kagalakan ay napasa aking buhay sa magitan ng banal mong Espiritu. At ito'y patuloy na lumalago. At ito'y lalamunin ang aking kamangmangan, ang aking kahinaan, ang aking kalungkutan. At lahat ng kahinaan ko, sabi niya, lalamunin yan dahil ako'y mayaman. Ang yaman ko dahil sa Panginoong Diyos. Kaya we are willing to let go of any this temporary wealth that is nothing, that will not be sustained. Because my wealth is Jesus Christ, who will never be gone anymore. He will be forever. He is my inheritance. Ano pang gusto mo?
Yun ang sinasabi ng Diyos, ano pa ang gusto mo? No, tuloy tayo, kaya nga po hindi niya pinipilit, hindi po inuutos ang pagbibigay. Hindi po inuutos. Tingnan niyo po, kahit si Paul, nung binabanggit niya patungkol sa pagtutulungan ng magkakapatid, sabi niya, I'm not speaking this as a command, but as proving through the earnestness of others, the sincerity of your love also. Bakit? Because you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Alam niyo bang mayaman? Hindi maraming pera. Siya'y mahirap kung hindi niya ito mabitawan. Ang taong mayaman, he's willing to let go even the small things that he only has. Ito lang konting meron ako. Pero I'm still willing to let go because I'm so rich. Kaya ang yaman hindi nasusukat sa maraming meron ka na ipon, kundi ano yung willing mo to let go. Diyan nasusukat ang yaman. Nagkakaintindihan po. Ganun pa man, pakinggan niyo ito mabuti, baka ma-misinterpret niyo ako. Ang inexplicably generous sa ibang tao, hindi ito hinahanap sa mga kasama sa katawan. Kunyari, punta ka sa D-group, tapos nangangailangan ka, hindi mo hinahanap, oy, tulungan niyo ako. Walang ganunan. Alam niyo bakit? Kasi, kung hahanapin mo ito at hindi ka nakatingin sa Diyos na tutulong sa iyo, mafufrustrate ka. Kasi minsan, hindi sila gagamitin ng Diyos para tulungan ka. Maaring iba ang gagamitin niya. Pero hindi sila. Pero you focus on God. Tama? Kasi ang pag-asa natin nasa Diyos, wala pa rin sa tao. Ang generosity, tayo handang magpagamit sa Diyos sa tulong sa iba, hindi pipilitin ng iba na tumulong sa atin. Kaya napansin nyo kahit ito, kaya hindi ko tinipilit ito, hindi pare kailangan ng church. Hindi, napansin nyo ba, hindi kayo nagpapasa ng basket? Napansin nyo ba yon? Kasi para hindi kayo takutin at bigyan ng guilt, o ay magbigay kayo, hindi na kayo nahiya, tinutulugan nyo lang ito upuan na ito, hindi naman lang nyo minemaintain. Di ba? Walang ganunan. Ito, dahil sa pagkilala mo ito sa Panginoon Diyos, and I am willing to be a blessing to the whole body, Lord, here I am. Nagkakaintindihan tayo? Kaya tingnan niyo po, sabi ni Paul, kayong mga nagnanakaw, huwag na kayo magnakaw. Sa halip, kayo ay magtrabaho. Gamitin ninyo ang inyong mga kamay para sa mabuti, para mayroon kayong maiambag sa mga nangangailangan. Isipin nyo yun ang utos ng Panginoon sa tao. Sa halip na maghanap kayo ng matatanggap, laging iniisip nyo anong maipagkakaloob. Tingnan ninyo, kaya sabi ng Lord, yung mga tamad na hindi nagtatrabaho, ano dapat gawin? Huwag pakainin! Ang linaw, no? Kaya tayo iba sa komunismo, iba tayo sa social welfare. Bakit? Ang komunismo at social welfare, gusto silang makinabang sa trabaho ng ibang tao. Sa Bible, ang Kristyanismo hindi. Tayo magbibigay na hindi tayo nag-iisip ng pakinabang kahit kanino dahil ang ating pag-asa sa Diyos. Nagkakaninhan tayo. Ang komunismo, kahit tatamad-tamad, kailangan pantay-pantay ang kain. Kaya dito sabi niya, ang tamad, huwag pakainin. Napansin niyo ba yung mga anak natin? Pagkatapos yung bigyan, mamaya, lalo ng basketball, hindi nag-aaral, nag-uuwi, masama yung mga gamit, wala bang pagkain? Tapos galit na galit pa, wala bang pagkain? Ano ba yan? Ay nako, pasundin niyo yung Bible, hindi nagtatrabaho, hindi nag-aaral mabuti, yan na lang ang trabaho pinagagawa sa kanila, huwag niyong pakainin. Hindi ako nagsabi niyan, si Paul. Kay Paul kayo magalit, huwag sa akin ha. Si Paul, naintindihan nyo? Huwag niyang pakainin. Ngayon, ganun din. Minsan, pupunta lang sa D-group para lang kumain. Maraming ganyan. Pupunta sa D-group para kumain. Hindi ko sinabing, huwag papasukin yan. Ang sinasabi ko lamang, minsan di sila nagtatrabaho. Naghanap ng maraming D-group para everyday may D-group. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Para makakain sila. Total, intermittent fasting sila. Kaya one day a day lang kain. Ano ba yun? Hindi tama yon, sabi ng Bible. Kaya ang dapat gawin sa mga taong ganyan, sabi ganon, kayo, huwag kayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Kung sabi ganon, binibigyan kayo ng isang, kung sino man hindi sumusunod dito sa instruction na ito, sa sulat na ito, bantayan ninyo yung mga taong ganyan. Sabi niya, huwag kayo sumama sa kanila para hindi sila malagay sa kakahiyan. Listen to this. Pero huwag niyo silang ituring na kaaway. Paalalahanan sila bilang isang kapatid. Okay ba yan? Ngayon, kung alam na natin na hindi atin tong pera na to, yung attitude natin, ibig sabihin, paggastos nito at paggamit nito, dapat sa kalwalatian ng Diyos. Kaya dapat systematic. Pinag-iingatan natin, hindi natin winawaldas. Tingnan nyo sila. Pagkatapos silang ibenta, for there was not a needy person among them, all who were owners of land, houses, would sell them and bring the proceeds where? Of the sales
and lay them at the apostles' feet. They would be distributed to each as any had need. Pwede naman sanang pagkabenta ko, ako nang bahala dyan, ako nang magbibigay dito. Nakakita ko na mahirap, kawawa naman ito, mahirap na to, bigyan mo to. Itong mga tambay na to, kawawa naman, bigyan mo ng kotse. Hindi tulong yan. Hindi nagsasayang ka, nagtatapong ka ng... Hindi tama yan, tinasabi ng Bible. Teka muna. And now Joseph, the Levite Cyprian, birth who was called Barnabas by the apostles, which translated means son of encouragement, and who owned a tract of land, sold it, and brought the money, and laid it to the apostles' feet. Talagang dinala. Parang sabi niya, may tiwala kami sa inyo, kasi you are the leaders of the church. Okay, ito po yun. It's very systematic. Alam niyo ganito yan. Sabi ng Bible, do not give what is holy to dogs. Do not throw your purse before swine, so they will be trampled under their feet and turn and tear you to pieces. Alam niyo sinasabi ng Diyos? Hindi lang ito doktrina. Ang sabi ng Lord, you're holy. Ano yung holy? Anything set apart for God. Kung itong yaman ko para sa Diyos, itong lakas ko para sa Diyos, itong oras ko para sa Diyos, hindi ko pwedeng gamitin to sa mga bagay na itatapon ko lang sa mga aso. Nagkakanindihan tayo. Kaya halimbawa, mayaman ka, feeling mo, pera mo yon. Meron ka nakitang bata na talagang kawawa. Binigyan mo 1,000. Kasi feeling mo, pera mo eh. Pagbalik mo, hinuhit-hit na yung bulkasil. Pantapal sa mga butas sa tiyan. Now, nakabuti? Hindi. Kaya nga, kahit ako po, huwag kayong magagalit sa akin, hindi ako basta-basta nagbibigay sa kalye. Silagay naman sa batas, bawal sa batas. But bakit hindi ko ginagawa magbigay sa kalye? Kasi I want to be systematic. Gusto ko hindi masayang ang pera ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, let your light shine and see that they may see your good works and glorify the Father. So, sa halip na ibigay ko sa mga mahirap sa dalye, ibibigay ko na lang sa uplift. Dahil yung uplift, umaabot sa mga mahihirap, pinag-aaral yung mga hindi nakakapag-aral, at pagkatapos, tinitiyak na sila'y makakilala sa Panginoong Jesucristo, at pagkatapos masyera ng gospel, aalagaan silang lumago sa Panginoon. Ngayon, kung magbibigay ka sa isang grupo ng tao, tapos para lang sumamba sa ibang Diyos at hindi sa Panginoong Jesucristo, nilayo pa natin sila sa Panginoong Diyos. Sinayang natin yung pera ni Lord. Binigay natin sa mga aso at mga baboy. Naku, ano ibig sabihin? So, be systematic. You need to trust. Yung iba naman, pansinin po ninyo. Kunyari ako, magbibigay ako, kung may burden ako sa kabataan, sa elevate ko na ibibigay. Kung ako yan hindi ko sinasabing gawin nyo rin. Maaring ibang naisip niyo. Pero basta mahalaga, hindi masayang yung pera ng Diyos. Dahil pera niya yan, hindi atin yan. So, tulong ka sa elevate. Bakit? At least, inaabot nila yung mga kabataan. Madala sa Panginoong Diyos. Makakilala sila sa Panginoong Hesus. Tama po ba? Ngayon, kung tayo, kasi minsan nandun tayo, ang feeling natin, awa effect Hindi mo awa ng Diyos dapat. Kaya minsan, itong sisip, mayaman na yan, wag mo nang bigyan. Again, ulitin ko, hindi kailangan ng pera hindi kailangan ng sisip pera ninyo, ang kailangan ng Panginoong Diyos kayo. Nagkakanindihan tayo. Mayaman na yan. Hindi, kung naintindihan mo yung ating mission, yung ating puso, isang puso tayo, then let's work together and really reach out to the world. Nagkakanindihan po? Ang sa totoo lang, hindi tayo merong gantong building when people look at us. Mayayaman kasi sila Mali. Kahit mayayaman ang tao dito, hindi ka pa rin makakapagtayo ng building. Kung yung mga tao ngayon, kuripot. They are inexplicably generous. Kaya pagkatayo, hindi ba lang pagkatayo, mine-maintain pa ito. Palagay nyo, magkano? Kaya alam natin, kaya ito nabuo dahil ang mga mananampalataya are inexplicably generous because they are one mind reaching to the world because we have one mission to honor God, to make Christ committed followers who will make Christ committed followers. We are one with that. Now, kung kayo ay first time dito, huwag kayong mag-alala. Kaya nga kaming walang basket para hindi kayo itulak. Kasi kapag hindi mo alam yung grace ng Diyos, sa totoo lang, sensitive issue ito. But if you know, hindi ka passive. You are proactive and intentional. Kapag hindi mo alam yon, passive ka. Mag-iintay ka muna ng mga larawan na nakakaawa para, kawawa naman, nadudugong puso kasi magbibigay na ako. Parang ganyan. Hindi ganoon. This is something systematic. It's something intentional. Kaya maging sa lumang tipan, they have this all their first fruit, binibigay muna sa Lord. Then the leftovers, it will for the expenses. Ngayon, yung iba, pag hindi sila intentional and they don't know the grace of God, they will first spend everything and whatever is left, they will give it to God. They're not intentional. Because generosity is not a random act of giving. It is something premeditated. It is something planned. It's something strategic. It's something that will advance the kingdom of God.
Kaya nung narinig ko isang guest speaker natin, nakakapigbigay siya ng certain percentage. Bakit ganun? Ang laki para, dahil ba siya'y businessman? Ba't ako, Panginoon, biglang lingkod, bilang iyong anak na nagmamahal sa'yo? Can I not also give the same? Lord, pwede po ba? Then I planned, I prayed, and by God's grace, He allowed me to do the same. I don't want to tell you how much, but one thing I know, I'm not rich, but one thing I know, I am really wealthy before the Lord because I know to experience and allow that grace to flow. Nagkakaintindihan po tayo. Hello? Kayo yung mga tao na ano yung mga tithes na yan? Pwede ba? Hindi issue ang tithes because our Jesus is our treasure. Everything I have belongs to Him. Ano yung tithes na pinag-uusapan natin? All things are His. Now, kaya, finally, honest. Sabi ng Bible, tingnan nyo, but a man named Ananias and with his wife Sapphira, sa English po kasi Sapphira, sa Greek Sapphira, pero sa atin, Sapphira. Okay? Kasi meron siyang problema sa pira. Okay? Hindi natin makalimutan. Sold a piece of property and kept back some of the price for himself and with his full knowledge and bring a portion of it and he laid it at the apostles' feet. Nagbenta siya, binigay niya, tinago niya yung iba. But with the pretension na binigay niya lahat. Now, tuloy tayo. Nagulat siya, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the price of the land? Sa utak nila Ananias and Sapphira, isip nila magbibigay tayo. Wow, very impressive. Mga tao matutuwa sa atin. We gave everything. Pero ang totoo niyan, God is not concerned about your giving. He's concerned about you. He's more interested not with the amount that you are giving. He's interested about you. You are more important to God, more than what you are promising God to do. Hindi, ikaw mas importante kay God. Nagkakaintindihan ba tayo? Hello? Now, kaya sabi ng Panginoon, mali ka. Now listen to this. I want you to be filled with the Holy Spirit, not to be Satan-filled. Bakit kamo? Pag nagsisinungaling ang tao, isip natin, tika, sinungaling naman yan, maliit lang yan. Hindi naman yan murder, hindi naman yan adultery, kasinungalingan lang. Hindi po. Ang kasinungaling ito, hindi ka nagsisinungaling sa tao, sa Diyos. Para pag sasabi mo, hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. So sabi ng Panginoon Diyos, tika muna, kung ito, sabi niya, alam mo ba pag nagsisinungaling ka, you are Satan-filled? White lie lang, di white Satan. Di ba? Nakuha ninyo? Ang sabi niya, you are lying where? To the Holy Spirit. Kaya ang bigat nito. Alam niyo kung ano nangyari pagkatapos? Ito na. While it remained unsold, sabi niya, it did not remain your own. Diba? And after it was sold, was it not under your control? Sabi ng Lord, nasa sa iyong pamamahala pa rin naman yan eh. You're still the steward of the property. Hindi naman required na ibenta mo yung bahay mo. Hindi naman required na ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Hindi naman sinabi ng Diyos yun eh. Kahit nasa sa iyo yan, but you are to dispense it according to the will of God. Yan ang sinasabi ng Panginoon. And yet now, it's still under your control. Hindi yan requirement. Hindi yan parang utos. Ang sabi ng Lord, sa iyo pa rin yan. Pero bakit? You have conceived this deed in your heart and you have not lied to men, but to God. Whenever we lie, we're lying not to individuals, but we're lying to God. And the truth is this, we're also lying to ourselves. Bakit kamo? Di mo, as he heard these words, anong nangyari? Ananias fell down. Wow! And breathed his last. Patay! Grabe naman, kasi nungaling lang, patay na. Yes, kasi truth matters. Sa pamilya, pag-isipan niyo mabuti. Okay lang ba sa inyo, nagsisinungaling anak niyo? Sa family? Hindi. Asawa nyo, nagsisinungaling, okay lang? Hindi. Sa pamilya, importante ang katapatan. Sa building, ang structure, ang tawag dyan, structural integrity. Kapag hindi maayos yung structure, maraming mapapahamak. Importante ang integridad ng struktura. Tama ba? Sa katawan, gusto natin buo, hindi kalahati. Buo, importante ang buong kidney kumikilos, buong atay kumikilos, buong lahat, buo. Lahat ng yan ay larawan ng iglesia, larawan ng church, pamilya, struktura, at maging katawan. Kaya ang katapatan ay importante, kasi sabi ng Lord, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Sa iyong kapitbahay. Bakit? For we are members of one another. Pag nagsinungaling ka sa kapatid mo, nagsisinungaling ka sa sarili mo kasi you are one body.
Nakuha niyo po. Ngayon, ganoon. Kaya, ilang oras lang ang lumipas, 3 oras, dumating yung asawa. Tinanong ng parehong tanong. Sabi niya, ganun din ang sinagot niya. Nagsinungaling din, nag-agree sa asawa. Then Peter said to her, bakit ka nag-agree? Parang sinusubok mo ang Diyos. Sabi niya, tingnan mo yung paa na naglibing sa iyong asawa. At doon sa pintuan, dadalin ka rin nila. Yun, agad-agad, patay sila rin agad. Grabe naman, sabi nila, bakit naman ganon? Bakit ngayon hindi naman tayo namamatay? Relax ka lang, mamaya. Diba? May araw yan, may oras din yan. Now, ang punto ganito. Bakit naman ginawa ng Diyos yan? Now, listen to this. Christian ba sila? Ako, personal ko lang itong opinion, ha? Palagay ko, Christian sila. Kung mali ako, makikita niyo sila sa impyerno, okay? Ngayon, kung tama naman ako, makikita kami sa langit. Okay ba tayo dyan? O, deal, ha? Pag mali ako, makikita niyo sa impyerno, okay? Hindi kayo makasagot, ha? Now, ang totoo niyan, ganito ang pakiramdam ko. Feeling ko, Christian sila. Kasi sabi ng Bible, for those whom the Lord loves, He disciplines. He scourges every son whom He receives. But if you are without discipline, of which all become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Kung hindi ka dinidisiplina ng Lord, kahit kung ano-ano pinaggagawa mo sa buhay, baka hindi ka anak ng Diyos. Ganun na kasimple yun. Okay ba? Now, yung disiplina, kahit minsan pareho lang offense, iba-iba pa rin. Katulad nito, katulad ng binasa natin kanina sa Lord's Supper. He who eats and drinks judgment to himself. If he does not judge the body rightly. For this reason, many among you. Ano yun? Offense to the Lord's Supper. Pero ang kalang disiplina, some are weak, some are sick, some are number sleep. Tulog. Hindi yung tulog na katabi mo. Patay ito, ibig sabihin. Okay, they're dead. They're dead. That's their discipline. Mahina, may sakit, at patay. But if we judge ourselves rightly, we would not be judged. But when we are judged, we are disciplined. Look at the words. Disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world. Pagkabahagi tayo ng pamilya ng Diyos, sometimes He had to discipline us because He does not want us to be condemned along with the world where they will be thrown into the lake of fire. Nagkakaintindihan. Kaya mapapansin niyo, pag Christian tayo, kagagawa pa lang, minsan, dinidisiplina tayo kagad. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Pero kung hindi ka dinidisiplina, iniipon ng Lord para sa huling araw. Anong mas gusto mo? Are you really part of the body of Christ? Hello? Think about it. Kaya, may I tell you this? Be inexplicably generous. Let your cause be Christ. Now, let me end with the story. Isa na lang. Totoo na ito. Baka ako mamatay. Mayroong isang Christian na babae, matalino siya, naglalakbay siya sa bundok. Nakatagpo siya ng isang napakahalagang bato. At nilagay niya ito sa kanyang bag. Pangalawang araw, sumunod na araw, mayroon siyang natagpuan na naglalakbay din. Gutom na gutom, humingi ng pagkain sa kanya at binuksan niya ang kanyang bag, inabot ang kanyang pagkain. Nakita ng mama yung mamahaling bato. Sabi niya, pwede bang akin na lang din yan? Walang pagtutubanggi. Kinuha, binigay agad. Walang patumpik-tumpik, binigay kagad. Hindi naman lang dalawang isip pa, binigay kagad. Sabi niya, wow. Sa isip ng lalaki, dala-dala niya, sabi niya, wow, grabe to. Sigurado na ako sa buhay ko, kahit ilang taon, sa mahal nito. Bigla siyang napaisip, paano nabigay ng babae yun? Bumalik siya. Paglipas ng ilang araw, bumalik sa babae. Sabi niya, alam kong sobrang mahal to. Pwede na ako mabuhay for the rest of my life without doing anything. Mahal ito. O ito na, binabalik ko sa'yo. Ba't mo binabalik? Kasi hindi mo yan ibibigay kung walang mas higit pa dyan. Tama ba? Ibigay mo sa akin yung higit pa dyan. Ano yun? Yung nasa puso ko si Jesus. Kahit alam niyo po ba, you cannot give anything temporary if you are not assured of something eternal, which is much, much more as in precious than anything else in this world. Alam nyo, ang treasure is something na handa mong ibigay lahat. Katawan mo, oras mo, para lang makuha mo yung treasure na yan. Kaya kung talagang tinitreasure natin si Jesus,
Gagawin natin lahat just to get to know Him more, to grow in the knowledge of Him because He is our treasure. Tama ba? We will give time to study His Word. We will memorize His words because it's valuable. But if you don't have that, meaning He is really not your treasure. Pero para lalo nyo maintindihan ang treasure ng Diyos, God treasures you so much. How? He was willing to give the most precious person in His life, His only Son, Jesus Christ, just to have you. Because you are so important to Him. We are so important to God. Kaya tanongin mo sarili mo, are you also giving the same importance to Jesus who gave importance to us? Ay pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, God is not looking for what you can do for Him. He's just asking you yourself that you might find Him, the real treasure in your life. That you would be willing to count everything lost to gain Christ. Remember Paul? Pharisee na siya. Persecutor siya. But he was willing to let go of all that reputation, to let go of all the position, to let go of all the fringe benefit that comes along with that position. For what? To gain Jesus Christ. Kapatid, Jesus treasured you. Would you be willing to really allow yourself to be totally to God so that the people around you would see how inexplicably generous you are because you know that your cash belongs to Jesus Christ. Pero hindi yan totoo hanggat hindi mo binibigay ang sarili mo kay Jesus. Talaga bang si Jesus ang treasure ng buhay mo? Na talagang siya ang una sa buhay mo. Na siya talaga yung hinahangad mong makilala at lalong matutunan at mabuhay para sa Kanya. Kapatid, kung hindi, marahil hindi siya talaga ang Panginoon mo. Marahil siya ay para sa iyo sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan. Pero kung gusto mong talagang sabihin, Panginoong Hesus, Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang totoo kong Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang totoong treasure ng buhay ko. Kung yan ang loobin ng puso mo, pwede mo bang itaas ang kamay mo sa Panginoon Kristo? Panginoon, Ikaw po ang treasure ng buhay ko. I don't want anything else. I don't want anybody else. If ever I will give my best to the work that I have, it's because of you. Because I want to be a blessing to your body. I want you to be the center of my life. Yes, taas mo kamay mo, huwag kang maiya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, I thank you that you see the hands of these people and their hearts, Father God, desire to put you first in their lives. Panginoon, alam kong malaking hamon to sa marami sa amin. But Lord, knowing that you are the real treasure that we need, in order that your righteousness be upon us, that we can be acceptable to God because of you, Jesus. Lord, I come before you. Lord, I accept you and declare that you are my Lord and my Savior. Yes, say it to the Lord. To those who will raise their hands, say it to Jesus. You are my treasure. Help me to take care of that treasure, O God, that I will proclaim this to everybody, that I would give anything else away in order for them also to enjoy you and to know you as their treasure. Thank you, Lord. Father in heaven, I pray for everyone in this auditorium. I pray for all of us, O God, that we will not just worship you with our mouth, but we will worship you with all of our being, for you are our Lord and Savior, Jesus Christ. We love you, Lord, because you first loved us. May you bless your people all the more as we inexplicably generous to everyone and to everyone who would be needing you so that we can advance your kingdom. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you and good afternoon.